College student ako noon at nangyari ito isang hapon taong 2018 habang pauwi ako galing school. Ako nga pala si Wendy. Sanay na ako mag-taxi pa uwi kapag gabi o kapag pagod na pagod ako sa klase. Ang uuwian ko lang naman ay sa Pilcoa. Kaya kadalasan, mabilis lang ang biyahe. Noong araw na yun, medyo pagod ako dahil sa sunod-sunod na klase namin. Bandang mga 5:00 ng hapon, lumabas ako ng school at nag-abang ng taxi sa kalsada. Ilang minuto lang, may taxi na huminto sa harap ko. Binuksan ko ang pinto sa likod at sumakay. "Kuya, Pilcoa lang po." Hindi siya masyadong nagsalita. Tumango lang siya. Noong una, hindi ko masyadong pinansin ang driver. Pero habang umaandar kami, napatingin ako sa rearview mirror. Doon ko napansin ang mukha niya. Namumula ang mata niya at parang lutang ang tingin. Medyo mabagal din ang galaw niya sa manibela. Sa isip ko, baka pagod lang o kulang sa tulog. Pero habang tumatagal ang biyahe, parang may kakaiba. Napansin ko rin na medyo kakaiba ang amoy sa loob ng taxi. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun, pero parang may halo ng sigarilyo at kung ano pa. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko na hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Sanay na ako sa daan papuntang Pilcoa. Kahit nakatingin lang ako sa bintana, alam ko na kung malapit na kami. Pero sa pagkakataong yun, parang hindi yun ang ruta. Lumapit ako sa harap ng konti. "Kuya, ibang daan po yata to." Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang segundo, saka lang siya nagsalita. "Traffic kasi doon. Dito tayo." Maiksi lang ang sagot niya. Hindi ko na siya kinontra. Inisip ko, baka may alam siyang mas mabilis na ruta. Pero habang tumatagal ang biyahe, lalo akong nagtataka. Lumipas na ang halos 30 minuto, pero pakiramdam ko, malayo pa rin kami. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang napansin ko, parami ng parami ang damo at bakanting lugar sa paligid. Hindi na tulad ng karaniwang kalsada na may mga tindahan o bahay. Medyo kinabahan ako. Lumapit ulit ako sa harap. "Kuya, malayo pa ba?" Diretso lang ang tingin niya sa kalsada. Mas lalo kong napansin na pula talaga ang mata niya sa salamin. Maya-maya, pumasok kami sa isang mas makitid na daan. Halos wala na talagang bahay. Madamo na ang paligid at sobrang dilim. Doon na ako tuluyang kinabahan. "Kuya, saan na po tayo?" Bigla siyang huminto sa lugar ng lugar na halos walang tao. Tahimik ang buong paligid. Narinig ko lang ang makina ng taxi na naka-idle. Pagkatapos, bigla niyang pinatay ang makina. Nagulat ako. "Kuya, bakit po?" Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Bigla siyang bumaba ng driver seat. Nakita ko sa side mirror na umikot siya papunta sa likod ng taxi. Kinabahan ako. Bago pa ako makapag-react, biglang bumukas ang pinto sa likod at sa isang iglap, sinunggaban niya ako sa leeg. Sinakal niya ako habang tinutulak ako pabalik sa upuan. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Ang ramdam ko lang ay ang mahigpit niyang hawak sa leeg ko at ang isa niyang kamay na humahawak sa maselang parte ng katawan ko. Nanginginig na ako sa takot. "Kuya, tama na. Please." Sabi ko habang umiiyak. Pero hindi siya nakikinig. Habang sinusubukan kong pumiglas, ramdam ko na hinahalikan niya ako sa mukha at sa leeg. Doon ko na naintindihan kung anong balak niyang gawin. At nang nagsimula na siyang maghubad ng mga damit ko, doon nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang may malakas na ilaw ng sasakyan na tumutok diretso sa taxi. Nasilaw kaming dalawa at sa sandaling yun, biglang tumigil ang driver sa ginagawa niya. Sa labas, may narinig kaming boses ng dalawang lalaki.
"Hoy, anong ginagawa niyo dyan?" Sa sandaling yon, parang biglang nataranta ang driver. Binitawan niya ako at mabilis na umatras. Hindi ko na rin masyadong maintindihan ng nangyayari dahil umiiyak na ako at nanginginig sa takot. Pagkatapos, bigla siyang lumabas ng taxi. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto at nang sumilip ako sa bintana, nakita ko siyang tumatakbo papunta sa madamong bahagi ng lugar hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dilim. Naiwan ako sa taxi na bukas ang pinto at nakapark sa gilid ng daan. Ilang segundo ako nakaupo lang doon, halos hindi makagalaw. Hanggang sa may dalawang lalaking lumapit sa taxi. Pareho silang may suot na reflector vest at mukhang galing sa trabaho. "Miss, okay ka lang?" tanong ng isa. Lalo akong napaiyak. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at tinulungan akong bumaba sa taxi. Doon ko nalaman na construction worker pala sila na nagtatrabaho sa isang proyekto malapit sa lugar. Pauwi na raw sila nang papansin nila ang taxi na nakahinto sa madamong bahagi ng kalsada. Dahil kakaiba ang itsura ng sitwasyon, tinapatan nila ng ilaw ng motor para makita kung ano ang nangyayari. Doon nila ako nakita. Tinulungan nila akong makaupo sa gilid ng kalsada habang pinapakalma ako. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi nila na mas mabuting pumunta kami sa barangay para i-report ang nangyari. Sumakay ako sa likod ng motor ng isa sa kanila at pumunta kami sa pinakamalapit na barangay hall. Pagdating doon, agad akong kinausap ng mga tanod at kinuha ang detalye ng nangyari. Doon ko rin nalaman ang isang bagay na lalong nagpagulat sa akin. Ayon sa kanila, ang lugar kung saan ako dinala ng driver ay sa Montalban na. Nanlaki ang mata ko dahil ang sinabi kong pupuntahan ko lang ay Pilcoa. Malayo yun sa lugar kung saan niya ako dinala. Halos hindi ako makapaniwala kung gaano kalayo na pala ang narating namin habang nasa taxi. Pagkatapos kong magbigay ng statement, nagpasya ang mga tanod na ihatid ako pa uwi. Pinaupo nila ako sa barangay patrol car at sila mismo ang naghatid sa akin sa bahay namin. Pagdating ko doon, halos mag-alala ang pamilya ko dahil gabi na at hindi pa ako nakakauwi. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa driver. Sa kabutihang palad, may record ang taxi at natukoy nila kung sino ang nagmamaneho nito. Makalipas ang ilang araw, nahuli rin ng lalaki. Sa investigasyon, napatunayan na gumagamit siya ng illegal na droga. At yun ang isa sa dahilan kung bakit kakaiba ang kilos niya noong araw na yun. Nakulong siya at naharap sa mga kaso dahil sa ginawa niya. Pero sa akin, hindi ko na makakalimutan ang nangyari. Kung hindi dahil sa dalawang construction worker na napadaan sa lugar, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa akin noong gabing yun. At mula noon, mas naging maingat na ako sa pagsakay sa taxi. Kung tawagin ako ng kapwa ko driver, ay Nardo. Taxi driver ako noon sa Maynila at taong 2007 nang mangyari ang karanasang yun na tuluyang nagpatigil sa akin sa pamamasada. Gabi yun, mga bandang 10:00. Buong araw na akong nagmamaneho at pagod na rin. Bala ko na sanang umuwi pagkatapos ng 1 o 2 pasada. Nasa recto area ako noon, naghahanap pa ng huling pasahero bago ako bumalik sa garahe. Habang dahan-dahan akong umaandar sa gilid ng kalsada, may lalaking kumaway sa akin mula sa sidewalk. Huminto ako. Binuksan niya ang pinto sa likod at sumakay agad. "Boss, tondo tayo," sabi niya. Medyo normal lang yun para sa akin. Marami na akong naging pasahero papunta doon. Hindi ko naman agad pinag-isipan ng masama. Habang umaandar kami, napansin ko na tahimik lang siya sa likod. Hindi siya gumagamit ng cellphone, hindi rin nagsasalita. Nakatingin lang siya sa bintana. Paminsan-minsan, tinitignan ko siya sa rearview mirror. Nakakap siya at medyo nakayuko ang ulo.
Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ako noon. Yung tipong parang may mali, pero hindi ko mapaliwanag kung ano. Pero binaliwala ko na lang. Sanay na rin kasi ako sa mga pasaherong tahimik. Habang papalapit kami sa tondo, sinabi niya bigla, "Boss, doon tayo sa loob." Tinuro niya agad ang isang makitid na kalsada papasok sa pagitan ng mga bahay. Medyo madilim doon. Kaunti lang ang ilaw ng poste at halos walang dumadaan na sasakyan. "Sigurado ka, sir?" Tanong ko. "Oo, doon lang sa dulo." Pumasok ako sa iskinita. Dahan-dahan lang ang takbo ko dahil makipot ang daan at may mga nakaparadang motor sa gilid. Tahimik ang lugar. May ilang bahay na may ilaw, pero karamihan sarado na ang mga pinto. Habang papalapit kami sa dulo ng iskinita, bigla siya nagsalita. "Boss, dito na." Huminto ako. Akala ko bababa na siya at magbabayad. Pero ilang segundo lang ang lumipas, hindi siya bumaba. Napatingin ako sa rearview mirror. "Nandito na tayo, sir," sabi ko. Hindi pa rin siya gumagalaw. Tapos dahan-dahan siyang yumuko sa likod na parang may kinukuha sa bewang niya. Doon ako nagsimulang kabahan. Bago pa ako makapagsalita, bigla akong naramdaman ang matigas na bagay na tumama sa likod ng ulo ko. At narinig ko ang malamig na boses niya sa likod. "Huwag kang gagalaw." Sa gilid ng salamin, nakita ko na may hawak siyang baril. Doon ko na naintindihan kung ano ang nangyayari. Tahimik ang iskinita, walang tao sa paligid at ako, mag-isa lang sa loob ng taxi kasama ang lalaking may baril. Nakatutok pa rin ang baril sa likod ng ulo ko habang hawak ko ang manibela. Ramdam ko pa rin yung malamig na metal na halos nakadikit sa batok ko. Tahimik ang buong iskinita. Wala akong marinig kundi ang mahina kong paghinga at ang ugong ng makina ng taxi. "Ilabas mo lahat ng pera mo." Dahan-dahan kong kinuha sa bulsa ko ang kita ko buong araw. Nakaipit yun sa maliit na pitaka na ginagamit ko para sa pamasahe. Mahigit 1,000 din yun. Buong araw kong pinaghirapan sa kalsada. Inabot ko yun sa kanya nang hindi lumilingon. Kinuha niya agad. "Pati cellphone mo," sabi niya. Lalo akong kinabahan. Noon kasi, kahit hindi pa uso ang smartphone, mahalaga pa rin ang cellphone sa aming mga driver. Doon kami kinokontak ng pamilya at minsan ng operator. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa dashboard at inabot sa likod. Tahimik lang siya habang kinukuha yun. Akala ko pagkatapos nun, bababa na siya. Pero ilang segundo siyang hindi nagsasalita. Sa isip ko kung ano-ano na ang pumapasok. Inisip ko paano kung barilin niya ako kahit nakuha niya na ang gusto niya. Sa madilim na iskinita na yun, sigurado akong walang makakarinig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ulit. "Huwag kang lilingon." Napaigpit ang hawak ko sa manibela. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Pagkatapos, isang malakas na pagsara ng pinto. Hindi pa rin ako gumagalaw. Hindi ko alam kung nandun pa ba siya o nakatayo lang sa gilid ng taxi. Lumipas ang ilang minuto na parang ang haba. Hanggang sa narinig ko ang mga yabag palayo sa taxi. Doon lang ako dahan-dahang lumingon sa rearview mirror. Wala na siya sa likod. Tumingin ako sa side mirror at nakita ko ang lalaking mabilis na naglalakad palayo sa madilim na iskinita. Parang wala lang nangyari. Doon ko lang naramdaman na nanginginig na ang buong katawan ko. Pinatay ko sandali ang makina at sumandal sa upuan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo lang doon. Sinubukan kong kumalma. Pagkatapos nun, pinaandar ko ulit ang taxi at umalis agad sa iskinita. Habang nagmamaneho ako palabas ng tondo, ang daming tumatakbo sa isip ko. Yung kita ko sa buong araw, nawala. Yung cellphone ko, wala na rin. Pero higit sa lahat, iniisip ko kung gaano ako kalapit sa mas masamang mangyari. Kinabukasan, nag-report ako sa presinto tungkol sa nangyari. Kinuha nila ang detalye ng lalaki, pero aminado din sila
na mahirap na siyang hanapin, lalo na kung walang malinaw na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng insidenteng yon, ilang araw akong hindi nakapasada. Tuwing naiisip ko yung baril na nakatutok sa ulo ko sa madilim na eskinita, bumabalik yung takot. Hanggang sa dumating yung araw na nagdesisyon na ako. Tumigil na ako sa pagtataksi. Hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil naisip ko na sa trabahong yon, minsan isang maling pasahero lang ang pwedeng magbago ng buong buhay mo. Lagi akong nakikinig sa mga stories mo dito sa YouTube, Sir Dave. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Andy. Taxi driver ako sa Maynila. Halos 10 taon na akong namamasada, kaya sanay na ako sa iba't ibang sitwasyon sa kalsada. Lasing na pasahero, aksidente, minsan away sa daan. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makalimutan sa buong buhay ko. Isang gabi, bandang 10:00, medyo mahina ang pasada. Wala akong pasahero, kaya nagpasya akong dumaan sa isang shortcut na kalsada papunta sa main road. Hindi yan masyadong matao, may mga damo sa gilid at kakaunti lang ang ilaw ng poste. Tahimik ang lugar, ang naririnig ko lang ay yung ugong ng makina ng taxi at hangin sa labas. Habang dahan-dahan akong umaandar, may napansin akong gumagalaw sa gilid ng kalsada sa ilaw ng headlights ko. Noong una, akala ko 2 taong nag-uusap lang, pero habang papalapit ako, bigla kong nakita na may lalaking may hawak na kutsilyo at may babaeng napapaatras sa damuhan. Narinig ko pa ang lalaki na galit na nagsasalita. "Ilabas mo na, pera at cellphone." Halatang natatakot yung babae. Nakataas ang kamay niya at parang nanginginig. Biglang sumigaw yung babae nang makita niya ang taxi ko. "Kuya, tulong!" Sa sandaling yun, parang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay umalis na lang. Wala akong armas at hindi ko kilala ang mga taong yun. Pero habang nakikita ko yung lalaking may kutsilyo na papalapit sa babae, alam kong kung aalis ako, baka may mangyaring mas masama. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Bigla akong nagdesisyon sa 1 segundo. Tinapakan ko ang silinyador at tinapat ko ang taxi ko sa lalaki. Napansin niya ako sa huling sandali. Lumingon siya sa ilaw ng sasakyan ko, pero hindi na siya nakaiwas. Narinig ko ang malakas na tama ng bumper. Tumalsik yung lalaki sa gilid ng damuhan at gumulong sa lupa. Agad akong huminto at binuksan ko ang pinto sa likod. "Miss, pasok, bilis!" Tumakbo yung babae papunta sa taxi at agad siyang sumakay. Kita ko sa mukha niya na nanginginig pa siya sa takot. "Kuya, umalis na tayo. Baka bumangon pa yun." Hindi na ako nagtagal doon. Umalis agad ako at tinahak ang pinakamalapit na police station. Habang umaandar kami, tahimik lang siya sa likod. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa dibdib niya para kumalma. Pagdating namin sa presinto, agad kaming lumapit sa mga pulis. "Sir, may nangyaring holdapan. Nabunggo ko yung suspect para makatakas kami." Sabi ko. Pinaupo nila yung babae at tinanong ang detalye. Ikwento niya na pauwi siya galing trabaho nang biglang may lalaking sumulpot at tinutukan siya ng kutsilyo. Pagkatapos naming mag-report, sinabi ng pulis kailangan naming balikan ng lugar. Sumama ko sa kanila gamit ang taxi ko. May kasunod kaming 2 police mobile. Habang papunta kami roon, hindi ko maiwasang kabahan. Iniisip ko kung gaano kalakas yung pagkabangga ko. Pagdating namin sa lugar, tinapatan ng mga pulis ng ilaw ang damuhan. May mga bakas ng gulong ng taxi ko at may mga nakalubog na damo kung saan siya tumalsik. May nakita rin silang kutsilyo na nahulog sa gilid, pero yung lalaki, wala na doon. Sabi ng isang pulis, "Mukhang nakatakas pa. Baka nasugatan na tumakbo." Kinuhaan nila ng litrato ang lugar
at kinuha ang kutsilyo bilang ebidensya. Sinabi rin nila na mag-iikot-ikot sila sa mga ospital kung saan may taong pumasok na may tama ng aksidente. Pagkatapos ng lahat, sinabi nila sa akin na tama lang daw yung ginawa ko para mailigtas yung babae. Pero kailangan ko pa rin magbigay ng statement para sa report. Umuwi ako ng madaling araw na. Habang nagmamaneho ako pa uwi, doon ko lang naramdaman yung pagod at kaba. Doon ko rin naisip na kung nagkamali lang ako ng kalkula, baka pati yung babae na damay. Kinabukasan, tinawagan ako ng polis para kumpirmahin na nakafile na ang kaso laban sa sospek. Patuloy daw ang paghahanap sa lalaki. Hanggang ngayon, taxi driver pa rin ako. Marami pa rin ako nakikitang kung ano-ano sa kalsada gabi-gabi. Pero mula noong gabing yun, isang bagay ang tumatak sa isip ko. Minsan sa trabaho namin sa kalsada, may mga sandali na 1 segundo lang ang pagitan ng pag-alis at pagtulong sa ibang tao. At noong gabing yun, buti na lang, pinili kong huminto at tumulong. Itago nyo na lang ako sa pangalang Roger. Taxi driver ako noon sa Makati, taong 2019, nang mangyari ang isa sa pinaka nakakatakot na karanasan ko sa pamamasada. Sanay na ako sa mga lasing na pasahero. Sa totoo lang, normal na sa gabi sa Makati lalo na kapag galing sa mga bar o inuman. Kadalasan, maingay lang sila o minsan natutulog lang sa likod ng taxi. Pero may isang gabi na nagbago kung paano ko tinitignan ang mga pasaherong lasing. Bandang 12:00 ng hating gabi, nakapila ako sa gilid ng kalsada malapit sa mga bar. Maraming tao noon, karamihan galing sa inuman. Maya-maya, may lalaking medyo may edad, siguro nasa late 30s o early 40s, na palakad-lakad sa sidewalk. Kita agad sa kilos niya na lasing. Medyo pasuray-suray pa nga. Lumapit siya sa taxi ko at kumatok sa bintana. "Boss, sakay ako." Binaba ko ang bintana. "Saan tayo, sir?" Sinabi niya ang isang lugar na ilang minuto lang ang layo. Hindi naman malayo kaya pinasakay ko siya. Pagkaupo niya sa likod, naamoy ko agad ang malakas na amoy ng alak. Tahimik lang siya sa una. Nakasandal sa upuan habang umaandar kami. Paminsan-minsan, may kung ano-ano siyang sinasabi na hindi ko masyadong naiintindihan. Mabilis lang ang biyahe, mga 10 minuto siguro. Pagdating namin sa lugar na sinasabi niya, huminto ako sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang pinto at bumaba agad ng taxi. Akala ko kukunin niya yung bayad sa bulsa niya. Pero nagulat ako nang maglakad lang siya palayo na parang wala nangyari. Binuksan ko ang pinto at tinawag siya. "Sir, bayad po." Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa paglalakad na parang wala siyang naririnig. Medyo nainis ako. Trabaho ko yon at hindi naman kalakihan yung pamasahe pero pinaghirapan ko pa rin ihatid siya kaya dapat magbayad siya. Lumapit ako sa kanya. "Sir, sandali lang po. Bayad niyo po." Huminto siya at dahan-dahang lumingon sa akin. Kita ko sa mukha niya na naiirita siya. "Ang kulit mo ah," sabi niya. Sinubukan kong maging kalmado. "Sir, yung bayad mo po, yun lang naman yung kailangan ko." Bigla siyang napailing na parang lalo siyang nainis. Pagkatapos, bigla niyang ipinasok ang kamay niya sa bewang. Sa isang iglap, may inilabas siyang baril. Nanlamig ang buong katawan ko. Itinapat niya ang baril diretso sa akin. Halos 2 metro lang ang pagitan namin. Tinitigan niya ako ng mas masama at sinabing, "Hindi ka ba titigil?" Yung pakiramdam ko, parang huminto yung oras dahil sa kaba. Wala akong masabi. Yung galit at inis ko kanina, napalitan ng takot. Nakatayo lang ako doon habang nakatutok yung baril sa akin. Sa isip ko noon, isang maling galaw ko lang, baka kung ano na mangyari. Kaya dahan-dahan akong umatras. "Sige sir, okay na. Huwag ka na magbayad."
Sabi ko. Hindi ko na pinilit. Ibinaba niya ang baril at tinalikuran ako na parang wala lang nangyari. Naglakad siya papasok sa isang madilim na iskinita hanggang sa hindi ko na siya makita. Bumalik ako sa taxi ko na nanginginig pa ang kamay. Umupo ako sa driver's seat at ilang minuto akong hindi nakaandar. Pinipilit kong kumalma. Hindi ko na hinabol yung pamasahe. Sa totoo lang, nawalan ako ng pakialam sa bayad niya. Ang iniisip ko na lang nun, buti buhay pa ako. Pagkatapos nun, umalis na ako sa lugar at hindi na nagbiyahe nung gabing yun.